yung pagkakaladkad ho sa atin sa gera, anong ini-expect po ng China sa atin kung hindi patatagin ng ating sarili sa katulong ng iba? Kung gawin man natin o hindi ito, tutuloy-tuloy sila. Kasi naman napakaganda ng paliwanag dito ni Secretary Gibo Teodoro. Yun eh. Yun ang mga utol di ba? Tawagin man natin, papuntahin man natin o hindi ang ating kaalyado, tuloy-tuloy ang gagawin ng China ng pang-aagaw ng teritoryo. Nangyayari na nga hindi pa ba natin nakikita? Etong Makabayan Block, hindi nyo ba nakikita inaagawan tayong teritoryo? Hindi natin kaya. Andyan, kailangan natin tawagin yung mga ating mga kaalyado. Magpalakas tayo. Kasi magpalakas tayo o hindi, ganun ang gagawin o plano ng China. At mas napipigilan nga sila. Dahil may malalakas tayong kaalyado, dun sila magti-think twice. As palagay ko, tama ang ating ginagawa. Hindi po natin pinoprovoke ang China, hindi tayo nagpo-provoke. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alam niyo mga utol, natutuwa talaga ako dito sa pagta-title kung paano maglagay ng title sa YouTube to si Mel's Castle. No? Tingnan niyo naman. No? Chinese General pinaatras lahat ng barko, takbuhan pa uwi. Huli sa akto, natakot sa 2 aircraft carrier. Pero yun, aalamin natin kung ano yung 2 aircraft carrier na dumating dito sa atin sa Pilipinas para ipagtanggol tayo. Anyway, mula ito kay Mel's Castle, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Alamin na natin itong mga to. Bakit nagtakbuhan, di humano, itong mga Chinese, okay? Resback ng Pilipinas pag nagkagera dumating na sa Manila Bay. Spotted ang dambuhalang aircraft carrier ng Italian Navy. Representative ng NATO sa West Philippine Sea issue. Nasa Pilipinas na rin ang aircraft carrier ng US Navy, ang USS America. Mamaya titignan natin yung article tungkol dito. Bakit nga ba? O totoo nga ba nandyan ang mga aircraft carrier na iyan? Okay? Yung Italian Navy. Mga ang panahon pero nagpatrolya pa rin sa West Philippine Sea sa bahaging Bao de Masinloc ang F-22 Raptor. Ang nakakagulat dito, iisang Chinese Coast Guard lang ang nangdoon, kahit isang Chinese Maritime Militia wala. Baka raw to dahil sa bagyong Enteng, o baka rin alam ng China nasa West Philippine Sea ngayon ang 2 aircraft carriers. Pwede, no? Ano nga ba ang dahilan? Pero alam natin, kahit ano pa man yan, babalik at babalik itong mga Chinese na ito. O yung Chinese Maritime Militia para bantayan yung Bao de Masinloc at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Diba ngayon napakainit ng issue dyan sa Skoda Shoal. Talagang pinipilit nilang paalisin itong BRP Teresa Magbanwa. Para sa mga hindi nakakaalam kung bakit BRP ang tawag sa ating mga barko, ang ibig sabihin ng BRP ay Barko ng Republika ng Pilipinas. At itong mga tao na ito mga kumbaga somewhat mga bayani natin. No? May Jose Rizal, BRP Jose Rizal, BRP Andres Bonifacio at ako doon nagkakamali. Pero barko ng Republika ng Pilipinas. Tingnan nyo naman. Yan yung ginagawa nila sa Skoda Shoal, mga utol. Tingnan nyo yung China Coast Guard at saka Maritime Militia. Kung gaano karami ang pumapalibot dyan sa BRP Teresa Magbanwa na nandyan sa Skoda Shoal. Okay? Tuloy muna natin. Mamaya titingnan natin kung ano yung aircraft carrier na dumaong dito sa Pilipinas. Anong pag-aakala ng China? Chinese PLA Navy lang ang nagahanda pag nagkaputukan dyan sa Sabina Shoal. 在美国还要推动北约干涉亚太问题，那么我们有理由担心，随着美国推动北约介入亚太问题，可能会给本地区造成一些动荡不安，甚至可能会生战生乱。 Yan, nandiyan ako hindi sang-ayon sa mga pahayag ng China. No? Ang hilig nila magturo o mag-blame. Okay? At palagian nilang ibiniblame ang United States of America na nagiging cause ng trouble kung bakit may tensyon dito sa West Philippine Sea ay binabato nila yon sa US particular at sa iba pang mga bansa na nakikialam daw di umano. Kaya nagkakaroon ng tensyon dito sa West Philippine Sea o sa Indo-Pacific. Na hindi nila nalalaman o hindi nila sinasabi na ang totoong dahilan
alam naman nating lahat eh. 'Di ba? Ang totoong dahilan ng tensyon sa West Philippine Sea o dito na lang sa buong South China Sea ay ang China. Yung pangaagaw ng teritoryo ng China, yun yung pinakamalinaw. Pero palagian sa kanilang statement, sinasabi nila ang nagkokos ng tension ay ang United States at ang pakikialam pa ng iba pang mga bansa. So hindi po totoo yun. Pero yun po yung lagi nilang sinasabi nitong China. Okay? Diba? Tuloy na muna natin. Anumang oras posibleng may lumubog dyan na barko ang Philippine Coast Guard. Dahil Pwede. sa pangambang yan, nagsagawa ng live fire exercises ang 4 na barkong pandigma ng Philippine Navy. Dito pinaputok ang mga kanyon ng patrol warship, habang missile strike naman sa missile warship ng Philippine Navy. Tulad to noong nakaraang balikatan. Muling sinubukan ang missile capability ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Pero inalmahan niyan ng Makabayan Black. Tila naghahamon daw ang Philippine Navy warship ng gyera sa China. Tutol rin ang Makabayan Black sa warship deployment ng Italy at US Navy. Bakit hindi na lang raw idaan sa diplomatic approach? Ako po, ano ba? Ano ba talaga? Ang gusto ko nga, naiintindihan ko yung puno-punto ng Makabayan Black. Okay? Pero itong mga missile testing, yung mga practices na yan, yung mga multilateral exercises, maritime exercises na ginagawa natin with other nations, other countries, ito'y paghahanda. Alam naman natin na may threat. So, alam niya ng Makabayan Black, diplomatic. Pwede naman talaga. Pero epektibo ba yung diplomatic protest natin? Hindi. Iba na. Ang pinakamaganda nga, sabi ko nga palagi, maganda ang ginagawa ng ating gobyerno. Habang nakikipag-ayos sa China para ma-ease yung tension o hindi na mag-escalate, habang tayo dinadaan natin sa maayos na pamamaraan ng pakipag-usap sa tensyon o sa agawan ng teritoryo, tayo'y naghahanda. Hindi po masama maghanda. Dahil anytime soon, pwede tayong letyehin itong mga Chinese na to. Nileletje na nga tayo eh. Ano pang gusto nila? Sinasabi ko yung mga bayan black, naiintindihan ko yung pinupunto nila. Ayaw nila ng gera, kahit ako naman. Lahat naman yata tayo, ayaw natin ng gera. Pero ayaw nyo na nandyan yung mga kaalyado natin na handa. Ako, mas payag akong nandito na lahat ng kaalyado natin. Hindi naman tayo action eh. Hindi naman tayo gagawa o aatake. Pero, importante, handa tayo dumepensa kapag andyan na yung kung sakaling aatake itong China kasi may threat na mga utol. Aantayin nyo pa bang umatake bago tayo tumawag ng saklolo? O mas papayag kayo na nandito na yung mga malalakas nating kaalyado kapag sakaling lumusob itong China? Mas gusto ko na yun na nandito na yung mga kaalyado natin. Diba? So ano masasabi nyo? Hindi tayo nag-aamon. Naghahanda po tayo sa posibleng pwedeng gawin o worst case scenario na gagawin itong China. Okay? I-check natin mamaya yung aircraft carrier na dumating dito. Tuloy muna natin. Paki-comment ang inyong opinion. Kausapin ang China. Hindi yung papasok tayo sa madugong gera. Hindi naman Ang tayo ayaw pumapasok. natin, if it will serve to heighten the risk of the military confrontation with the Philippines potentially becoming a pawn sa power struggle ng US at China, ayaw din naman natin yon. O sa adversaries ng US, kung yung mga sinasabi niyong interoperable measures ay will threaten lalo, ayaw natin, sa bahagi po ng Makabayan Bloc, we would like yung solution sa mga marital disputes should be grounded in diplomacy and peaceful negotiations, Alam ko mahirap po 'yon, sinasabi ninyo, Secretary Mr. Chair. But yung military alliances po na nagpo-provoke ng aggression, ayaw din naman natin 'yon, Mr. Chair. So, yung proteksyon na kailangan natin, yung mga treaties na ginagawa ng gobyerno, hindi sana yung makakaladkad talaga tayo sa mga giyera. 'Yun naman yung gusto naming sabihin. Maganda naman yung pinupunto niya. Ang akin lamang, ang sinasabi ko, mas maganda na handa tayo. Hindi tayo nagpo-provoke. Sino ba nagpo-provoke? Etong China.
nagre-ready tayo naghahanda tayo sakali man na meron silang maisip o gumawa sila ng bayolenteng hakbang. Palagay ko naman ay tama yun. Ano? Kita nyo nang may kunyari, sa bakuran nyo, sa lugar ninyo, kita nyo nang umaapoy. Hindi ka pa ba maghahanda ng mga tubig? Umaapoy na. Sakali man, o isa pa, may nangaagaw na ng inyong langalupain. May nangaagaw. Hindi mo kaya. Hindi ka pa ba magtatawag? Sakaling tatawag, hindi mo kaya eh. Magtatawag ka ng kakampi. 'Di ba? Ilang diplomatic protest na naipasa natin? May nangyari ba? Wala. Nakikipag-usap tayo. Tuloy pa rin yun. Hindi natin option ng gera. Pero ang ibig ko sabihin dito, maganda yung handa tayo. Kayo, pa-comment na lang inyong opinion. Tingnan muna natin to. Itong mula sa Reuters, no? Italy Carrier Strike Group joins Australia War Games, will visit Philippines. Pero nandito na po yan, no? Mga utol. Ayan yan, no? Italian Carrier Strike Group on its first deployment to Indo-Pacific region will sail through the South China Sea to the Philippines after participating in war games with U.S. allies in Australia, a senior Italian Navy official said on Thursday. Pero nandito na po, totoo, yung Italian aircraft carrier. The United States, Britain, Japan, the Philippines, and Papua New Guinea are also taken part. The Italian aircraft carrier Cavua, hindi ko alam kung tama yung baso, Cavua, is the northern Australian town of Darwin taking part in exercise Pitch Black this week, where Italy is contributing nearly 2,000 fighter jets to the 20-nation drills with host Australia. Okay? So, nandyan nga po ang Italian aircraft carrier nandito sa Pilipinas. Paki-comment na lang, tuloy na muna natin. Sabi ng China at idaan sa diplomatic means, yan ang pinakaayaw ni Secretary Guo. Paulit-ulit na nitong sinasabing napakasinungaling niyang China. Totoo. Gusto ng China ang patrasin ang ating barko habang nasa diplomasya, tapos kasabay niyan ang pagdanakaw at pagre-reclaim ng China Yun. sa ating teritoryo. Gusto nyo ganyan ang mangyari? Ang unti-unting nakawin ng atin. Tama. Tahimik tong Bakabayan Black at ni-real talk ni Defense Secretary Guo. They have illegally reclaimed areas. They are claiming areas which is well beyond their jurisdiction. For example, the Sabina Shoal, which is only 60 nautical miles away from Palawan. Yung pagkakaladkad ho sa atin sa gera, anong ini-expect po ng China sa atin kung hindi patatagin ng ating sarili sa katulong ng iba? Kung gawin man natin o hindi ito, tutuloy-tuloy sila. Kasi Naman napakaganda ng paliwanag dito ni Secretary Guo Chudoro. Yun eh. Yun ang mga utol di ba? Tawagin man natin, papuntahin man natin o hindi ang ating kaalyado, tuloy-tuloy ang gagawin ng China ng pang-aagaw ng teritoryo. Nangyayari na nga hindi pa ba natin nakikita? Etong Bakabayan Black, hindi nyo ba nakikita inaagawan tayong teritoryo? Hindi natin kaya. Andyan, kailangan natin tawagin yung mga ating mga kaalyado. Magpalakas tayo. Kasi magpalakas tayo o hindi, ganun ang gagawin o plano ng China. At mas napipigilan nga sila. Dahil may malalakas tayong kaalyado, dun sila magti-think twice. As palagay ko, tama ang ating ginagawa. Hindi po natin pinoprovoke ang China. Hindi tayo nagpo-provoke. Sila ang nagpo-provoke. Tayo ay naghahanda sa kanilang mga plano o gagawin. O yung pag-atake kung ano paman. Worst case scenario, naghahanda ang Pilipinas. At mas gusto ko na ako bilang Pinoy, handa tayo. Kung sakali tayo bibirahin itong mga Chekwa na to, kaya nga nagdadalawang. Isipin mo kung hindi natin tatawagin yung mga alyado natin, hindi tayo magpa-practice, magpapalakas. Ano na lang ang gagawin niyang China sa atin? Sige nga. Pa-comment ang inyong opinion, tuloy muna natin. world domination under
a new model of international governance ang gusto ng China, Tama. which is a guise for their hegemony, no? Their dynastic and imperialistic politics. Totoo yan. Sa atin po, tinatatag lang po natin ang credible deterrent posture natin. Nice. What we Galing. want is our 200 nautical mile exclusive economic zone, other areas where we have jurisdiction, to be exclusively for the benefit of our citizens, the way we want to do it, the way the Congress wants to do it, without the pressure of China dictating or bear-hugging us to deal with them solely. Ngayon mga utol, yun lang, no? Gusto lang nating mapakinabangan o yung ating soberanya, yung 200 nautical miles na tinakda naman ng international law. Wala naman tayong ibang hinahabol. So sinong gumagawa ng tensyon? Hindi po tayo nagpo-provoke. Tayo po ay nagtatanggol ng teritoryo. O ano masasabi nyo, mga kabayan Black? Ano ba gusto nyo? Huwag tayo may pagtulungan sa ating mga kalyado. Hindi tumingi tayo ng tulong o hindi, ganyan ang gagawin ng China. Mas gusto ko na tayo'y handa. O kayo mga utol, kayo, kapwa ko Pinoy, anong masasabi ninyo? Sang-ayon ba kayo sa Makabayan Black na huwag tayong o sang-ayon kayo sa sinabi ni Secretary Gibo Teodoro Pa? Comment na lang. Maraming salamat sa iyo, Mel's Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles. Paki-follow kami sa Facebook. Alamin natin, PH. Okay? Paki-like na rin ng video. Maraming salamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.